pinapasalamatan ko ang Diyos, una po, sa kagalingan. Nadalating ko last, tumayo po ako. Namamagapit tulog ko, salamat sa Panginoon. Pero pagkatapos ko noon, nabaga naman yung ganito ko, hindi naman masakit ang ipin ko. Pagkatapos naman noon, nadulas na naman ako, grabe talaga sa Satanas, no? At marami siya talagang tricks, amen? Pagkatapos noon, na-allergy naman ako, nung nakaraang Sabado, hindi ako nakapunta dito, pero nag-fasting ako. Namantala ko, sobrang dami kong pantal. Ngayon naman, ito na naman si Paul, at medyo napakaganda ng pakiramdam ko kagabi. Salamat sa Panginoon. Dahil, sabi ni Satanas, huwag ka nang pumunta sa church, matulog ka na lang. Pero sabi ko, demonyo ka talaga, Satanas, lumayas ka, pupunta ka sa church. Hindi ka magtatagumpay. So pumunta ako sa church, kahit napakaganda ng pakiramdam ko, pag-uwi namin, parang pinaraparo talaga yung katawan ko, sobrang sakit, grabe. Pero salamat sa Diyos, nung nakatulog ako, pag-isip ko, medyo nakahinda na ako ng maluwag. At ngayon po ay dumako na po tayo na mabilis na mga oras. Ngayon po ay tayo magpapasalamat sa Panginoon. Amen, sa isang linggo na nagdaan, na patuloy na tayo iningatan, sinamahan, ginabayan, pinagtagumpay sa maraming bagay. Amen. At ngayon ay ating ipagsisigawan sa Panginoon ang lahat ng kanyang mga bagay na ginawa, kahit man yun ang maganda sa loob niyan, ay may dakilang bagay ay na ginagawa ang Panginoon. Amen. Isa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. At bago ko po, samahan niyo muna po ako magbukas sa awit 145 verse 1. Ito po ang sabi ni Haring David. Amen. Sabi niya po rito, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. Yun niya, church, no? At ang sabi nun, hindi ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Amen. Amen. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Na dapat mong palanan na ating pagpurihin at pasalamatan ng Diyos araw-araw. Amen. Hindi lamang na magpapasalamat tayo sa Panginoon. Hindi lamang po na every Sunday, kundi araw-araw. Pasasalamatan po natin ang Panginoon sa mga dakilang bagay. Amen. Na patuloy na ginagawa niya sa ating mga buhay. Amen. Yung pagsama at paggabi ng Panginoon. Gaya po ni Haring David, tayo rin naman po yung ina-encourage niya. Amen. Na tayo daw po magpasalamat sa Panginoon. Ihayag mo, ipagsigawan mo ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. At ngayon po, inanayahan ko po ang nais magpasalamat sa Panginoon. Meron po ba? Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Mama Marge. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Amen po din po ang Diyos sa mapagpalang umaga po sa lahat. So, grabe yung opportunity na makapagpasalamat sa Panginoon sa harapan ninyo. Pero araw-araw na minuto lang po ako nagpapasalamat sa Diyos. Amen. So, pinapasalamatan ko ang Diyos, una po, sa kagalingan. Nadalating ko last, tumayo po ako. Namamagapit tulog ko, salamat sa Panginoon. Pagkatapos ko noon, nabaga naman yung ganito ko, hindi naman masakit ang ipin ko. Pagkatapos naman noon, nadulas na naman ako, grabe talaga sa Satanas, no? Marami siya talagang tricks, amen? Pagkatapos noon, na-allergy naman ako, nung nakaraang Sabado, hindi ako nakapunta dito, pero nag-fasting ako. Namantala ko, sobrang dami kong pantal. Ngayon naman, ito na naman si Paul, at medyo napakaganda ng pakiramdam ko kagabi. Salamat sa Panginoon. Dahil, sabi ni Satanas, huwag ka nang pumunta sa church, matulog ka na lang. Pero sabi ko, demonyo ka talaga, Satanas, lumayas ka, pupunta ako sa church. Hindi ka magtatagumpay. So pumunta ako sa church, kahit napakaganda ng pakiramdam ko, pag-uwi namin, parang pinaraparo talaga yung katawan ko, sobrang sakit, grabe. Pero salamat sa Diyos, nung nakatulog ako, pag-isip ko, medyo nakahinda na ako ng maluwag.
At isa pa pong pinasalamatan ko noon, di po ba sabi ko na meron kong pinapasalamatan sa Diyos na sa lahat ng bigat, yung utang na hindi akin, na binabayaran ko. Salamat sa Panginoon dahil na fully paid na po ako. Salamat sa Diyos sa pasensya. Pero kung kasi dapat matagal ko na siyang nabayaran. Pero kasi gusto ko kasi sana yung nangutang, magkaroon siya ng burden na magbigay sa akin. Kaya naantay ko. Pero hindi naman po siya nag-intindi. Puro na lang siya ganito, ganyan na magpapadala. Pero hindi ko na po inantay. Kaya salamat sa Diyos. Napakalaki ng pera sana ang naipon ko. So, dahil yung mga tupo, amen. Pero lubos ko pinasalamatan ng Panginoon, yung pasensya. At dahil kung yung iba po, pinupost na siya sa Facebook. Pero ako, hindi ko po ginawa yun. Talaga, sabi ko, kahit ano pang gagawin, hindi ko talaga gagawin yun. Sabi nga nung inutangan ko, i-post ko na yan para maano siya. Pero sabi ko nga, hindi po kasi unang-una po, hindi po ba kami, hindi po ayaw po namin ng ganyan issue. Kaya pinapasa Diyos ko na namin po. Bahala po ang Diyos, kumilos gumalaw sa Kanya. Salamat sa Panginoon, sa katagumpayan, at lahat po ng bigat. Bagamat mabigat kasi malaki po talagang pera ang nawala sa akin. Pero sabi ko nga sa Lord, alam naman ng Lord ang puso ko. Kung pag naibalik yun, alam po ng Diyos kung saan ko ibibigay yun. Amen. Salamat sa Panginoon dahil sa kagalingan, pag-iingat, lahat ng mga pagpapala na kanyang yung lahat ng mga nararamdaman ay kanya pong pinagaling. Salamat sa Diyos sa kanya pong lahat ng pagod. Amen. Salamat po sa Diyos sa buhay. Amen na talaga ang kagalingan ay tanging sa Diyos lamang po nagmumula. Ang lahat ng ating pangangailangan ay ang Diyos ang nagbibigay. Amen. Sabi niya nga sa awit 23 verse 1, ang sabi rin ni Haring David, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Amen. Talagang napagkilos pagkala ng Diyos sa kanyang mga lingkod ay hindi siya nagpapabaya. At sino ba po sa naging oras? Amen. Malapakan na natin ang buhay ng Diyos sa buhay ko ng mga Diyos. Magpapasalamat po ako sa Panginoon at ganoon din po, magandang mga po sa ating lahat sa Diyos na buhay. Tunay nga po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa ating buhay ay, di ba po, nung ako wala pa po sa Panginoon, kung iisipin natin na parang mas maganda po talaga ang tayo ay maghanap buhay. Ang gawin natin lahat kung ano yung gusto natin na hindi natin kasama ang Diyos. Yung po ang akala ko dati. Pero hindi po ang Panginoon. Nakinig po kayo, kung nasa po ko ngayon, yung po yung aking napatunayan. Nung nakausap ko yung mga aking kapatid, sabi niya sa akin, Ate, alam mo, naiingit ako sa iyo. Sabi ko, bakit naiingit yung kapatid dito sa akin? Di ba, ang binubulong ng Diablo sa atin, yan, nagsisimba na kayo, nag-church, wala nang nangyayari sa buhay mo. Ganyan po ang ginagawa ng Diablo para panghinaan tayo. Tapos sabi ko sa kanya, Jenny, napakabuti ng Diyos. Tapos po sabi niya sa akin, sana ate, kasi inaano po siya nung ligaw niya na, Jenny, kung nasa si Ate Lisa, sumunod kami sa kanya. Kasi dati po, lagi po minamanit po ang ligaw niya kasi nga po, ako sa utang. Ganyan, nakala niya, wala nang mangyayari sa aking buhay. At dahil po, nakahilan kami mag-asawa. Tapos po, nandito na ako, nakilala ko na si Jesus. Sinabihan ko niya yung aming kapatid na, Jenny, kung nasa si Ate Lisa, sumama ka na sa kanya. At tunay nga po na makakita ng Diyos. Lagi mo bang pinagpapalay sa Lord na sana. Di po ilang Diyos, ang po kasi ng aking mga kapatid kasi Mama mo yan. napakabuti ng Diyos. Talagang dito ko po naranasan lahat ang ibumalag ng babala. At di nga po dito na pa ako talaga kayong buhay. Yun nga po sinabi ni Ate Lisa. Nakasalita ng Diyos ay nakakaganda, nakakaklinis ng baga. Dito po lahat kasi dati-dati napakalaw siya na yung tsura ko. Sabi nga sa akin ng Dubai, gumagawa ng palaboy. Pero nung namatag ako dito, sabi niya, tumawag si Jenny doon sa ligaw niya. Sabi niya, doon sa ligaw niya, ang tawag niya love. Lord, di naman na si Ate Lisa. Sabi niya, tapos sabi po ni Jenny,
hindi na desire ng puso mo, mangyayari talaga lang po yun. Kasi yun po yung nangyari sa akin. Dati pwede ako ng rape, pero utak ako ng utak. Tapos hindi ko alam kung anong kaparaanan ng Diyos. Tapos nangyari yun sa aking buhay. Akala ko yun na yung katapusan ng buhay ko. Tapos hindi ko pala, kaya ko pala lahat nangyari para baguhin niya yung aking buhay. Para maranasan ko yung mga himala, pagpapala, at ngayon nararanasan ko yun. Sabi ko nga, ang galing ng Diyos. Pag pala iniisip ko yung mga bagay na yun, parang nakala ko, talagang buhay akong Diyos sa bahay panulan ko. Salamat sa likod ng Diyos, sa mga likod ng Diyos, sa buhay ng ating mga pastor, ay nga po na napakagang pangyari ko. Nakasya naman muna sa buhay namin na di ba po yung pagiging ordinance. Inilalay na tayo doon. At yun, hindi ko mas kapatid ko, yung pagiging ordinance yung pala, mahirap din mo pala yun. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ng ating pastor kasi yung pagiging ordinance hindi talaga yung maganda. At salamat talaga. Dito tayo nakapagpad sa bahay pa ng bahay. Amen. Tayo na ron. Dati nga po, di ba parang inisip natin ang punti. Hindi maganda yung church. Yun ang lagi sinasabi ng Diablo. Yung kung pala, kung talagang nasaan yung pagsama ng Diyos. Kasi, nararamdaman ko talaga na, kung nagpupimpuan kami ng kapatid ko, sabi niya sa akin, Ate, bakit wala ka nang naalala kung sa mga nangyari? Sabi ko, wala, basta. Sa Diyos. Amen. Ang naaalala ko na lang, nasaan ako ngayon? Sabi ko, ayun. Ayun po, tinaktan niya lahat eh. Sabi ko sana, maging ganyan ako. Sabi ko, wala mo yung posible. Lahat na namanapit sa Diyos ay binabago niya. Sabi ko, diba, hindi naman nagpunta na ang Diyos para sa mabubuti. Yan sa masasama. Kaya sa Diyos po lahat. Amen. Amen. Tunay na, amen na. Sa Diyos, mayroong pagbabago. Tanging sa Diyos lamang po natin at mararanasan, amen, na yung mabago ng ating buhay. Kung noon, ganito yung kalagayan mo, nahihirapan ka, amen, nabibigatan ka. Hindi ganito yung, kung noon, iba yung buhay mo. Pero nung simula na nakilala mo ang Diyos na buhay, amen, na nagbago, nag-ayos ang iyong buhay. Dahil kay Kristo, kapag konektado, may pagbabago. Amen. Amen. Sino ba ang nais magpasalamat sa Panginoon? Ano natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Daddy Jose? Ano ba ako natin ang buhay ng Diyos? Pagpalang mga kasamang lahat. Nalala ko gabi, sabi ni Mami, ang manatili kay Kristo ay may pagbabago. Sa buhay natin, sa totoo lang, madaling magpang-Kristiyano, subalit mahirap magpang-Kristiyano. So naalala ko nung saan ka ako pupunta, marami pinunta ko ng mga church pero wala pagbabago dito sa Diyos My Life. Tunay nga na. Ikaw din kang binabago, salamat sa Panginoon na sa buhay ko. Bagamat hindi mo na ako nakakailangan ng trabaho, binibigyan ako ng trabaho. Sa bahay lang maraming trabaho. So ito nga, papasalamat ako. Pag mayroon nagbigay sa aking trabaho, pinapasalamatan ko lagi kahit wala akong trabaho. Pagpasalamat ka, bumibita ka, nakakita, nakakarinig. Pero pagpantasa at pagdinig. Salamat sa Panginoon sa pang-araw-araw natin. Ipagmayakan natin ang Kristo, ipagmalaki natin ang Diyos. Sino ko rin ka tayo sige. Sino ay na kay Kristo Jesus? Siya ay bago nila. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa buhay ng Diyos, sa buhay po ni Daddy Jose. Sino pa po ang nais magpasalamat? Sana lang po. Ay, palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Daddy. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Bago mong lahat, ako ay bumabati mo sa lahat ng isang bali mo. At pinipin sa lahat sa akin ay tayo ng Diyos na buhay na patuloy na bumabati sa akin sa ating mga Panginoon. Ako ay papasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa mga salamat sa Kanya sa isang gabay at pagkakulong ko sa aking buhay sa aking buhay lalo na ito sa aking mga mahal sa buhay patuloy na kong ingatan ginagabayan ng protection wala na dito sa Panginoon sa mga magbubuting bagay na patuloy ko pinagkakaroon sa amin at sa mga himala at pagpapala na patuloy ko namin naranasan at sa panglan ko lang yan ay sa Diyos ko ang patuloy. Amen. Amen. Salamat po sa buhay ng Diyos. Sa
sa kanyang sa buhay ko ni Bragis. At ako po ay tapos po ang ating pagpapasalamat, ang mga nais magpasalamat ay ihanda na lamang po natin sa susunod na linggo. May mabilis naman po ang oras at ako po, nais ko rin po magpasalamat sa Panginoon. Unang-una sa pag-ingat maggabay niya sa aking buhay, sa aking pag-aaral, sa loob ng 2 linggo, na aking pagpasok, andun yung pagsama, paggabay ng Diyos sa aking buhay. At pinagpapasalamat ko rin ang pag-ingat, paggabay ng Diyos sa buhay ng aking mga magulang. Sa araw na ito, mga nilang pag-alis. Amen. Kanina kasi umaga, siguro sa Lord. Then, pasalamat ako sa Panginoon kasi kagabi ko nag-pray ko yun, sabi ko, Lord, Lord, akong umuwi ng Palamis. Yung akong magulang. Sabi ko, ingatan niya, ano ba yan? Yung buhay ng nanay at tatay ko. And then, sabi ko lang kung kalooban ko na sila umalis. Naniniwala ko ako na, basta magtala lang yun, ang Diyos ang nakakaalam. No, sabi ko na yung pag-ingat, paggabi ng Diyos ay naniniwala ako na nandun at pagsama at paggabi niya sa aking magulang. At salamat sa Diyos sa aking buhay na binigyan niya ako ng katatagan ng Diyos na gumabay sa aking buhay sa ilang taon din na hindi ko naman talaga nakasama ng aking mga magulang sa isang tahanan. Pinalaki niya ako na ang Diyos ang aming gumabay, nag-ingat sa aking buhay. At ang Diyos din po ang sumama sa aking buhay na pinalaki niya ako ng maayos, ginabayan niya ako matitid sa lahat, binuhos niya sa akin lahat ng pagpapalat himala na aking nararanasan. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Salamat po sa Panginoon.